solo sa buhay mo? Wala kang kasama sa bahay? Saan ka ba nagpunta? Ha? Pasok! Pasok! Babae ka. Saan ka ba nagpupunta? Alam mo kung anong oras na? Baka kung ano na yan. Sa birthday party. Anong birthday party? Bakit di ka nagsabi? Sa kaklas ko, bigla kasi nagkaya yan. Walang telepono doon. Ang mga libro mo, asan? Naiwan ko, nagmamadali kasi ako gabi na eh. Yan ang klase mo. Saan nakatira? Pupunta natin. Titignan ko kung talaga may party. Naiwan mo mga libro mo. Ang kuya naman, hindi na ako bata. Ano nilang sabihin ng mga tao? Daig mo pa si Papa. Sana buhay pa siya, hindi ganito kahigpit. Ha? Nagre-reklamo ka na. Hindi mo alam hanggang ngayon wala pa akong asawa. Tumanda na akong binatago ng pangako sa mga magulang mo. Susumbata mo pa ako? Martin, nanginginig ang bata. Gusto mo bang patulong niya? Sige kaya! Ah! Pag may nangyari sa'yo, tatawarin ako ng Diyos. Tarinig mo! Ayoko na, tita. Hindi ko na kaya. Bukas maghahanap ko ng trabaho kahit saan, kahit ano. Buti pa'y nakakulong. Alam mo, hindi ka pwede lumabas. Kung mahal niya ako, bakit niya ako ginaganito? Bakit hindi niya ako maintindihan? Masama ba akong babae? Masama ba akong kapatid? Bakit ganun siya kahigpit? Alam mo, anak, kung minsan, sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, nasasakal mo nang hindi mo alam. Para sa kanya, ikaw lang ang tao sa mundo. Pero sobra na eh. Sa susunod, pag dumaan ka dito, huwag kang magtatanong kung anong oras na. Gusto ko pagising ko sa umaga, ikaw ang katabi ko. Umaga na eh. Teka. Yan ang hirap sa hiram eh. Marami naman dyan, walang sabit. Bakit ikaw pa? Sige, magmumug ka ng alak. Para maniwala ang asawa mo na talagang nag-inuman nga kayo. Paglabas mo, isara mo na lang ang pinto. Makagat ka sana ng aso. Bakit? Hindi ba kaya atid sa labas? Pag gusto ko ang isang tao, ayoko siyang nakikita kapag umaalis. Ilan ba kami? Bakit ba laging bukas ang pinto ko sa'yo? Meron naman akong boyfriend. Ba't hindi pa siya? Anong oras ka uwi? Maaga. Anong oras ang maaga? Alas 5:30. Dapat. Kagabi, lasing ka. Nakalusot ka na naman. Baka naman may kasosyo na ako dyan. Ikaw naman kung ano yung... Mamaya, paupo kita sa palangga ng mainit na tubig. Bakit? Pag lumubog yan, absuelto ka. Pag lumutang, deskargado. Umanda ka sa ganti ko. Ang hirap nitong mabait kang asawa, pinagbibintangan ka eh. Mabuti pa nga siguro, Sige, gumawa ka subukan na. mo. Kung kaya mo, kaya ko rin. Biro lang, biro lang. O sige, ihanda mo na yung palanggana mong mainit ng tubig. Tsak naman lulubog ito eh. Mabigat ito eh, loaded. Bye. Saan ka nga ba kagabi? Sinabi ko na nga sa'yo, nag-meeting kami ng mga kliyente eh. Ang hirap naman sa mga kliyente mo, puros walang telepono. Siguro sinasadya mo yan. Naku, baka alis na nga. Hoy, mag-obsina ka ha! Tatawag kita! Sir, file mo ng spare parts. Ito na ba? May aplikante ko sa labas. Kanina pa naghihintay. Papasukin ko na. Bakit? Meron ba tayong opening? Pa-interview mo lang, Rudy. Sara mo tuloy yung pinto. Sige na. Basta huwag kayong tatayo sa upuan nyo. Kundi sisigaw ako. Hindi pa ba kayo nagkakahiwalay mag-asawa? Tagal nyo na rin, ano? Di ba kayo nagkakasawaan? Ayaw niyo ba ng iba naman? For a change. Halimbawa ako. Sir naman, huwag niyo namang ipagdasal yan. Kaya nga ako nag-asawa para makaiwas sa inyo eh. Marami namang iba dyan eh. Maganda naman ang misis nyo. Eh gusto ko kasi maputi eh. Patingin naman ang legs mo. Sir naman! Sige na. Sige na. Sige na. Eh, tuhod lang yan eh. Marami na akong nakikita tuhod eh. Taas mo pa parang yung hita.
Sige, pataas mo pa. Eh, tama na yan. Bakit naman? Eh, taas ng palda, hindi naman tumataas ang sweldo. Yun na lang ho, aplikante sa labas. Maganda pa, bata pa. Miss, halika na. Good morning, sir. Good morning. Come in. Sit down. Thank you. Sarah, huwag ka magpapasok kahit sino, ha? No visitors. Private talk ito. Sarah, may pito. Sir? Ha? Ano ba pangalan mo? Ana ho, sir. Ilan taong ka na? 17 ho. Ha? Excuse me, Sarah, hindi ba sinabi ko sa'yo huwag mo muna kaming i-istorbohin? Eh, sir, si Gabriela sila mo itong nasa linya. Anong gusto niyo sabihin ko sa commander-in-chief niyo? May kasama kayong babae dyan at ayaw na magpa-istorbo. Ganun ba? Hindi, kukunin ko. Saan ba? Two phone, sir, and good luck. Sige. Hello? Darling, tumawag lang ako to make sure magka-uuwi. And after dinner, alam mo ang kasunod. And this time, no more excuses, ha? Areglado, basta ipagluto mo ko ng isang steak, 2 fried eggs, plenty of onions, a glass of milk, no excuses. Siya nga pala, ipaalala mo sa sekretary mo, i-confirm yung ating reservations this weekend. Namumutla na ako, I need some sun. At huwag kang aalis dyan. Aguli ako dyan. Kasi sabi ni Mari Mabet, ang mga executives, siesta time kung magmilagro. Sige ka, watch out. Sige, bye. Bye. Ano ho niyo yun? Asawa niyo? Hindi, wala pa akong asawa. Hindi pa ako nagpapakamatay. Di ako yun. Sa kanya ako lumaki. Strict na talaga yun Like pang-aasawa Ganun ho ba? Paano ho? Ang alin? Yung trabaho ho. Alam mo, Ana, yung ganda mong yan, hindi ka bagay pang opisina Dapat sa ipambahay. Inahin ka Kaya nga ho ako naghahanap ng trabaho, sawa na ako sa bahay. Saka ayoko na umasa sa kuya ko. Gusto kong maging independent. Company policy kasi namin, bawal ang minor de edad para walang pananagutan. At naniniwala ako ron. Kumbaga sa baraha, iwas pusoy. Ho? Hindi, wala. Namatay ang mama ko when I was 6. Sumunod ang papa ko 3 years ago. Tama na muna ron, bago pa lang tayo magkaibigan. Besides, obvious naman na hindi na trabaho ang pinag-uusapan natin Bakit ako pa rin yung subject matter? Ikaw naman, ang autobiography mo. There's really nothing much to tell. I'm middle-aged, binata, malungkot. Ang sabi nila, pag bored ka raw, sumama ka sa bata. And so here I am. Hanggang doon na lang muna rin tayo. Mr. Verbo. Eric na lang. Alright, Eric. Ang totoo, hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito. Dapat nasa eskwela ako. Nag-aaral. Ako rin dapat nasa opisina nagtatrabaho Eric, ang gusto ko sana magkaroon ng isang kaibigan na makikinig sa sama ng loob ko. Isang kapareho mo. May edad na maiintindihan ako. Marami kasi akong problema Tawagan mo ako anytime. Ano ba number mo sa bahay? Disconnected sa ngayon Pero kasi nag-long distance ginamit ang pangalan ko, inabot ng 1,000. Ayaw bayaran ang auntie ko. And I agree with her. Sa opisina mo na lang ako tawagan. Paano kung gabi? Kung gusto kitang makausap? Maghintay ka ng umaga. Ba't naman yung telepono mo sa opisina? Laging busy. Dati naman hindi ganun Kahit paano nakakasingit ako. Siyempre, business phone Natural, kung gusto mong kumita, gagamitin. Baka naman natsyetsyempo ka lang. Baka naman tanghaling tapat pa lang, nakikipag-phone call ka na. May kilala ko, tatatap ko yung telepono mo. Alright, that's the bad news. Now let's have the good news. Gusto ko na magkaanak. Ha? Anyway, I'm not getting any younger. So starting next week, hindi na ako iinom ng pills. So from here, diretso tayo sa bahay. Kayod barino ka. Hindi ba masyadong maaga naman? Kung next week ka pa titigil, bayan mo muna ako mag-ipon ng lakas. Puno tawagin niyo na, huli na tayo. Ikaw na, magagalit siya Kita niyo ngayon lang nakapag-usap sa lalaki. Storboyin pa natin. tayo Kung ayaw niyo, akong tatawag. Ana, halika na. Malilita tayo. Teka muna, nakita may kausap ako. Kung gusto niyo mauna na kayo, susunod na lang ako. Sino ba yan? Lalaki ba? Oo. Anong pangalan? Eric. Eric ano? Tama na yun. Basta gwapo. Sige na, doon na kayo sa labas. Sino ba yung mga nandyan? Parang ang saya ninyo May party ba dyan? Wala, mga kaklase ko, naiinggit.
Asan na ba tayo? Nasa kapatid mo. Doktor pala siya. Anong klase ng doktor? Sa tao, sa hayop? Doktor sa tao, syempre. At hindi lang basta doktor. Alam mo bang specialidad niya? Sex transplant. Yung bakla, ginagawa ng babae, pinapalitan ng organ. Kaya nga mayabang ang kuya ko eh. Eh, dapat naman. Magaling pala siya. Teka muna, kanino ka ba? Sa akin o sa kuya ko? Sa'yo. Ikaw ang babae. Ikaw ang kasangga ko. Eric, ba't ba ang bait mo? May panahon ka para sa akin. Pwede ba ikaw na lang ang crush ko? Invite me out naman, oh. Sige na. Sa akin, na pa kayo sa telepono. Importante ang tatawagan. Pwede ba magamit ang telepono? Yes, sir. Ana? Ana? Naloko na. Hello, Ana? Sino Ana? Asawa mo ito, tarantado. Ay, darling. Ikaw pala. Anong darling? Sino ba Ana yon? Eh, kliyente namin dito sa opisina. Mangyari nag-uusap kami kanina, naputol ang linya. Kaya akala ko siya. Anong kliyente? Bakit ang tawag mo dyan? Bakit ang kliyente? Kliyente sa sauna ba? Amin na telephone number. Akong tatawag sa anong yan? Huwag naman, darling. Ikaw naman hindi ko pinapakailaman sa bahay. Huwag mo naman akong pakailaman sa trabaho ko. Eric, konting ingat. Alam mo na kung ano mangyayari kung mabababae ka. At kung sabihin lalaki ka, walang mawawala sa'yo. Hindi uso yan sa akin. Tignan natin kung sino pagtatawanan sa huli. Ana? Ana? Yes, tita. Oh, bakit naka-tennis outfit ka? Wala kang lesson ngayon ah. Bago ng schedule namin eh. Tawag ka ng kuya mo. Naku, madami na naman itapan ng yun. Mahuhuli na ako. Ilusot na lang ako. Ilusot na naman. Ako na naman masasabi, halika na kausapin mo ng kuya mo. Huwag mo munang gagamitin yan, ha? Hindi pa tuyo yan. Marami akong naging pasyente. Overexcited. Ana, halika rito. May bisita ka. Kaya na ka pa hinintay yan. Kuya, sino siya? Ana, hindi mo na ba ako natatandaan? Mario! Ikaw ba talaga? I'm Maria now. Salamat sa kapatid mo at kumpleto na ako sa aksesoryo ng isang tunay na babae. Ang galing talaga ng kapatid mo. Tingnan mo, pati Adam's apple niya nawala. Oo nga. Tignan mo ka nga. Halika na, tumayo ka. Halika, umikot ka. Umikot ka na makita namin, ha? Naku, babaeng babae At talaga. tunay na yan. Oh. Tama na. Tama na, tama na. Naniniwala na kami. Kuya, pwede rin ba siya magkaanak? Yan lang hindi pwede. Pero mas bagay, wala naman perfecto dito sa mundo, di ba? Pero pwede na akong pakasal siguro sa true love ko. At mas pare, hindi na ako pagkakamala ngayon. Except for your voice. Medyo malaki pa yan. Pag-aralan mo yan, ha? Paano mo sasabihin ang I do? I do? Don't you worry about it, Doc. Konting oral exercises, ayos na to. Baka sumobra ka sa exercise mo, mabulunan ka. Ay, malakjok ka. Ay, ibig kong sabihin, baka pumalik ka Adam's apple mo, Maria. Ay. Yes, who's this? Eric, si Ana to. Hi. Kumusta ka na? Eto, buhay pa. Iniintay ka. Nasaan ka? I'm supposed to be playing tennis pero tinatamad ako eh. Sorry about last time ha. Hindi natuloy ang date natin. Hindi bale yun. Hindi, tuloy natin ngayon. How about lunch? Daanan mo ko? Saan ba yan? Oh, sige, I'll be there in 15 minutes. I'll see you. Sir, alam kong masarap ang pupuntahan yung lunch. Sariwa nga pa. Sana po kayo matinik. Pero pirmahan niyo muna itong papeles, payroll ng mga bata, para lahat tayo masaya. Oo nga naman. Pagkatapos din. Ayaw ng kapatid ko nagkikipagkaibigan ako sa lalaki. Ba't ano ba ang plano niya sa'yo? Gagawin kang madre? Anong oras naman ang curfew mo? Bago dumilim. Bakit? Saan mo ba gustong pumunta? Wala. Masakit ang ulo ko eh. Gusto ko sana magpahinga. Sa isang lugar na desente, malamig. Halika, samahan mo nila ako. Pwede ka ba? Saan ba tayo? 609. Tatakot ka ba? Hindi. Ba't naman ako matatakot? Kasama naman kita.
kwarto walang kibo. Mali pala ako, kala ko matutuwa ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi sana eh. Sana ano? Bakit? Nagsisisi ka ba? Hindi naman. Kaya lang, masyadong mabilis sa mga pangyayari. Akala ko isa ka lang sa mga kuleyalang mahilig sa thrills eh. Mahilig sa good time. Ganun pala eh. Di sana hindi mo na tinuloy. Bakit ba ayaw mo? Ayoko nang nasa konsyensya kita. Paano pag kinasal ka na? Sa unang gabi ninyo, sino ang mumurahin ng lalaki? Sino ang mumurahin mo? E di ako. Hindi naman mangyayari yun eh. Ngayon pa, nahulog na loob ko sa'yo. Ikaw na nauna sa akin. Hindi ikaw na magpapangasawa ko. Nasaan yung babae? Sinabi na nasa kwarto, pagod at tennis. Anong laro? Anong tennis? Makakapatay ko yung alaga mo eh. Ano? Bakit kuya? Saan ka nanggaling? Naglaro. Anong laro? Tennis. Sinungaling ka na, ha? Sino lalaki yan? Ano lalaki? Yung lalaking naman yun ng kotse, nakasalubong kayo nang galing sa hotel. Hotel? Oo, hotel. Itong malaki yung babaeng ito, binalot ko sa ginto, pinanganak ng legal, hindi naman sa labas. Dapat ba sa kayo lalaki yan? Pakatasan ka niya. Kung hindi, Ihaharap ko siya sa'yo kuya at pakakasalan niya ako. Eric Verbo, the young Dustin Vice President for Sales of the International and was voted Executive of the Year by the company's Board of Directors. Hello? Hi! Ano ba yung napaka-importante hindi natin pwedeng pag-usapan sa telepono? Oh, akala ko may sasabihin ka sa akin. Bakit wala kang kibo? Wala. Si Kuya Martin eh. Bakit? Nag-aaway na naman kayo? Huwag na natin siyang pag-usapan. Masisira lang araw eh. Maganda pa naman ang plano ko. So, coffee lang ako, please. Pwede ba tayo mag-repeat performance? Hindi na ako kailangan bumalik sa opisina eh. Siguro naman ngayon eh. Hindi na masakit. This time it will be better. Gusto ka makausap ng kapatid ko. Kailangan umarap ka sa kanya. Bakit naman siya nahalo sa usapan? Nakita niya tayo. Saan? Papalabas ng hotel. Paano nangyari yun? Eh, maingat ako. Siguro sa kotse. Nakasalubong niya tayo. Ewan ko, basta nakita niya tayo. Baka naman ikaw lang nakita. Basta kailangan kang humarap sa kanya. Kundi papatayin niya ako. Hindi mo kilalang kuya ko, Eric. Iba siya. Anong sasabihin ko sa kanya? Mabuti pa sabihin mo sa kapatid mo. Hindi na mauulit yan. Tapos na tayo. Hindi na tayo magkikita. Wala na tayo. Bakit pa kailangan makapag-usap sa kanya? Ang alam niya, pakakasal tayo. Ano? Hindi pwede yun. May asawa na ako. Kala ko. Di ba sabi mo? Ano sabi ko? Sinabi ko ba? bakit di mo siya sinamahan? Di ba trabaho mo yan? Alam ba kung anong oras na? Asan siya? Eh, pupunta doon niya yung lalaking gusto mo makausap. Alam mo lang kung pupunta eh. Bakit di mo tanong kung siyo? Sana alam natin kung saan siya hanapin. Kaya mo, hanggang ngayon wala pa siya. Ako na! Hello, Kuya Martin? Ana, asan ka? Kasama yung lalaki, no? Kaya pati ako, nakalimutan mo, pati oras. Tumawag ka ba? Kuya Martin, hindi ko na pwedeng hirap sa'yo. May asawa pala siya. Eh, sinong ta? Di ikaw. Inalaga, pagkakataga, bibigyan mo lang. May kasawa pa. Mapapatay. Huwag mo na akong pag-alitan. Matatahimik ka na. Tumawag lang ako para magpaalam. Ana? 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 Ana, huwag kang gaga. Anong gagawin mo? Ana! Asan siya? Asan yun? Ikaw ang kausap eh. Ang dami mo na sinabi, hindi mo pa tinanong.
Naglalakad ka ba? Wala, sa beauty parlor lang. Ah, Pero hintayin mo ko sa opisina, dadaanan kita. Sabay tayo magla-lunch. tumawag ka muna. Baka may business meeting kami eh. Maraming problema sa opisina eh. Pus cancelin mo, sabi mo utos sa asawa mo. Maintindihan nila yan. Ako ang big boss. Ana? Oh, God. Sino nga na? Tingnan nga. Siguro ito. Ito nga ang kausap pa sa telepono. Ano nang hiya ka? Pupunta tayo sa kanya. Kakausapin ko siya. Paano mong kakausapin yung patay na yan? Ano ka ba? Anak ng kliyente ko yan. At kaya siya ang kausap ko dahil yung kliyente ko nasa Amsterdam. Sa kanya dumadaan ng telex. Ba't nahuli kitang nagsisinungaling? Ikaw Ikaw rin Eto mga gamit niya. Damit. Sunugin mo. May litrato ng lalaki at sulat. Basahin mo sulat. Please forgive me, my darling. There is no other choice. With all the love I possess, I give you back to yourself. Be happy, darling. Please, for your dearest, Anna. Mabuti pa siya. Patay na. Minsan lang nasaktan. Hindi ka na kailangan mahalin. Ang totoo, hindi ka dapat mahalin. Hindi mo naman alam kung ano yun eh. Para sa'yo, ang babae lang. Ganyan ka lang ngayon. Bukas, wala na siya sa'yo. Sa isip, kahit sa konsyensya. Sige na. Baka may biglang dumating. Sayang, ngayon pa. Kasal na ang pinag-uusapan. Buti sana kung may puso ka. Alam mo, hindi lang pala pera ang mahirap hanapin ngayon. Wala kang pakialam kahit sino ang dumating dyan. Ba't bigla kang nagbago? Mahal mo ba yung darating? Wala. Naisip ko lang, hindi pala ako handang magpakamatay para sa'yo. Bakit pa? Mas mahal ka niya. Bata kasi. Magandang gabi po, Doktor. Martin, mga ka-eskwela sila ni Ana. Nakikiramay sa atin. Nabubuhay po si Ana, kami lagi niyang kasama. Ba't kaya siya nagpakamatay? May demonyong lalaki nagtulak sa kanya kaya nagpakamatay siya na. Kilala niyo ba siya? May boyfriend ba siya? Kahit pangalan lang, anything. Ang alam ho namin, may love siya sa mga lalaki. At niwala ho siyang boyfriend. May kaibigang lalaki nga ho, wala si Ana eh. Teka, di ba niyo isang araw may kausap siya sa telepono? Wala yung crush daw niya. Ang pangalan nga ba nun? Eric ba? Carbo? Eric nga ho, pero hindi naman ho sinabi ang apelido. Kahit anong gawin mo, hindi mo na siya may ibabalik pa. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang kailangan kong gawin. Doon lang matatahimik ang kaluluwa ni Ana. Boss, baril ito nasa jacket ko. Lakad lang, dun. Kundi pa sasabugin ko ang bituka mo. Lakad na. Ano ba ito? Hold up? Wala ka na ron.
Dali, buksan mo ang pinto. Pasok. Uy. Aba. Gising ka na para. Bakit ako nagposas? At ito? Ano ito? Anong ginawa mo sa akin? Inoperahan kita. Bakit? Sa ano? Nakikita mo ba yung retrato sa tabi mo? Si Ana. Ako ang kapatid niya, doktor. Nagpakamatay siya. Kaba mo. Kaya't niritoke kita. Pinawasan ko ang iyong katawan. Pinutol ko ang masama mong ugali. Inalis ko ang tatak niya dan. Nagbibiro ba? Tingnan mo. Palakas ka muna. Kumain ka. Uminom ka ng gamot. Pag pwede ka na, saka mo na lang kung hanapin. Gusto mo kang patayin? Okay lang. Gusto mo magpakamatay? Okay rin. Pag malakas ka na, bukas ang pinto. Pwede ka na umalis. At sa pagharap mo sa bago mong mundo, ito na ang gagamitin mo. Mula ngayon, Eric Berbo, hindi ka na lalaki. Hindi badap, hindi bakla, kundi isang lalaking nakabilanggo sa instrumento ng babae. Sa madaling salita, lalaki. Kamay mo. Tawagin mo may bahay sila may kailangan. Pasaporte utos ni ma'am. Naka-uniforme ako, kailangan pa pasaporte? Aba, marami na ngayong napipi. Kay dollar nga napipik na wag ko, walang laman o yan Pakilamero. Gusto mo ikulong kita sa hawla ng mga unano? Ayaw kong makulong nga born prayer ako Here only, call ma'am. Hindi nagsusugal ang mister ko. At kahit gusto niya, wala siyang tira ipatatalo. Ako may hawak ng kaha. Kahit nagsugal yun, tatawag yun. 3 araw na palang hindi umuwi ang asawa niyo. Bakit ngayon lamang i-report? Paano nung unang araw, nagbaka sakali ako sa mga kaibigan niya. Kahapon, sa mga ospital. Ngayon sa inyo na. Mrs., wala ba kayong alam na taong galit sa kanya? Wala sa nalaman ko. Baka naman may nagka-interest. Kidnap. Antayin na lang natin may tumawag. Kidnap? Mister ko? Wala naman kaming ganung pera. At sino tutupo sa kanya? Ako? Yan ang hindi ko gagawin. Matanda na siya. Kasalanan niya yan. Mrs., nagmamahalan ba kayo? Aba, siyempre oo. Bakit? Baka naman naligaw siya na ibang bahay. Alam niyo na,
babae. Naku, yan ang hindi mangyari. Kahit gusto niya, mas malaki ang takot niya sa akin. Magpapatama na siya sa kidlat bago siya tumingin sa babae. Ngayon mabubuhay siya ng mas hakol pa sa isang patayan. Bago ako matapos sa kanya, hihingin niya ang kanyang maagang kamatayan. Kinuha niya ang pinakamamahal ko sa buhay, ikaw. Kinuha ko sa kanya ang pinakamahalaga sa isang lalaki. Ngayon alam niya na kung gano'ng kasakit. Pala. Saan ka galing? Nadukot ako eh. Tinukot ako ng 2 lalaki. Ikinulong. Bakit ulit tumawag? Alam mo yung pera. Ewan ko ba, mga sira yata ulo nun eh. O baka nagkamali. Pag-gising ko kanina umaga, tanggal na yung posas. Bukas na yung pinto. Mayroon pa pangahit eh. Mahirap paniwalaan, no? Pero totoo nangyari. O paano? Magtitingin na lang ba tayo? Alam mo, nung unang araw kang mawala, sinabi ko sa sarili ko, pag umuwi ka, isasara kong pinto sa mukha mo. Pero ngayon na andito ka na. Iba pala may lalaki sa bahay. Diba? Sige, sweetheart, kumain ka ng kumain para lumakas ka. Pagkatapos, maliligo ako at magkukulong tayo sa kwarto ng 24 oras. Gagaang yung katawan mo. Bakit? Nakinig yata ako. Wala namang isda dyan. Puro fried chicken lang naman yan eh. Oo nga, no? Narin na lang siguro ako. Hindi bale. Mamaya mawawala lahat ng nararamdaman mo. Pwede ba, darling? Tsaka na lang. Nangihina pa ako eh. Akong bahala. Hindi ka naman gagalaw eh. Matutulog ka lang. Pagkatapos pagkising mo, mamasahiin kita. Ano bang gusto mo? Oil? Alcohol? Fix? Laway? Kasi naman nawala ka ng 1 linggo, kailangan natin bumawi. Ha? Ha? Sweetheart? Sweetheart? Eric, bilisan mo, magupad ka na. Bilisan mo. Kahit na may pagnanap ka, gawin malalim ka. Bakit? Teka, dali. Naiwan ko yata yung ilaw sa labas eh. Eric, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Nalimpungatan yata ako. Kala ko na naginip pa ako eh. Gising ka na, pasok na tayo sa kwarto. Uy, teka, wag! Bakit wag? Wala, may sakit ako eh. Sakit? Oo. Anong klaseng sakit? Sakit sa babae? Siguro kaya ka nawala ng 1 linggo. Sumama ka sa babae, ano? Hindi, sa pantog! Nung 1 linggo pa ito eh. Nadukot na nga ako. Hindi ko nasabi sa'yo. Bukas nga, babalik pa ako sa doktor eh. Dahil bawal sa akin eh. Alak, spicy foods. Ako, Eric. Pati ako bawal sa'yo? Hindi bale. Sa 1 linggo pwede na ito. Totoo ba ito, Eric? Oo. Sige na, tulog ka na. Ikaw? Sige na, susunod na ako. Naninibago pa ako. Sige na, susunod na ako. Sa palad ko ngayon,
Come in. Hi, sir! Galing ko sa mga empleyado ninyo. Natutuwa sila dahil bumalik kayo in good health and in one piece. Ito ho ang galing sa kanila at ito naman ang nakayanan ko. Maraming salamat sa inyo. Masarap pong mabuhay, no, sir? Oh. Bakit? Akala ko masaya tayo. Ginulpi na naman ako ng asawa ko kagabi. Ha? Lagi na lang akong ginugulpi. Sir, labas ho tayo. Lasingin niyo ako. Gusto ko lang hong gumanti. Bakit naman ngayon ka lang nagsabi kung kailan huli na? Huli na? Hindi na pwede. Ayoko. Ho? Diyos ko, magkabigat-bigat naman itong mamang ka. Lasing na ito, bigat. Diyos ko, lumakad ka nga. Oh, Diyos ko, sandali lang ho, sandali lang ho. Dito muna ho tayo, dito muna, sandali lang. Daisy! Daisy! Si Elma to! Daisy! O bakit? Sandali lang. Mama, pakidiretso lang ko sa kwarto ko dun sa dulo. O, ito, 100 o. Sige na ho. Sino ba yan? Wala. Lasing. Nakabulag tatakali. Pinunod ko. Sayang, gwapo naman eh. Hoy, andyan si Federico. Mama, sandali lang ho. Anong sabi mo? Kanina pa ba siya? Sabi ko, nagmadyong ka. Nagmadyong ako. Kaya parang malat eh. Ngayon lang ako todas pa. O, itong jacket yung lalaki. Sino na siya? Ano? Anong gagawin ko dyan? Alagaan mo. Pag hindi na lasing, pauwiin mo. Kunin mo lang ang pangalan at address, ha? Boss, sa kanya na yan. Ha? Ano ba to? Inay. Por Dios, por santo, querida. Ikaw mula, matagal ako naghintay. Ikaw pang galit. Paano? Umiinom ka na naman. Alam mong bawal sa'yo yan. Saan ka ba talaga nang galing? Nagmadyong sabi eh. Ano, mag-aaway ba tayo o doon tayo sa kwarto at iba na lang? Natural yung iba na lang. Ang biyahe, ang visa. Por eso ko narito, lumabas na. Kaya ako nagsasalbar. Kahit anong oras, pwede tayong umalis. Hanggang kwando maaari tayong umalis. Ang asawa mo. Halika na. Saan ako? Sino ka? Ang importante, gising ka na. Ibakay ka siguro, may asawa. Pwede ka na umuwi. Kanino ako magpapasalamat? Doon sa pinsan ko, siya nagdala sa'yo rito. Nasa kabilang kwarto siya. Hindi siya pwedeng kausapin. Hindi magpapasalamat lang ako. Sa ibang araw na lang, may bisita siya eh. Ito ang jacket mo. Andiyan ang sapatos mo. Maaga pa naman eh, pwede ka na umalis. Ano nga pala ang pangalan mo? Daisy. Ano naman ang dahilan mo ngayon? Kung may sakit ka, bakit amoy alak ka? Mabuti pa sa mama ko. Gusto ko makausap ang doktor mo. Baka naman iba na ito. Baka may babae ka na at pinagbabawalan kang sumiping kaya pa naiiwas mo sa akin. Aba, ako ang asawa, ako ang legal, ako ang bawal, ako ang dieta. Pag nahuli ko kayong dalawa, putol yan. Ano pa ang puputulin mo? Putol na. Pasensya na ho kayo, hindi siya makakalabas sa lina-atake raw ho ng hika eh. Pero bukas daw ho, mainteresado sa painting niya. Pag nabili, babayaran daw ho kayo kasama ng tubo na kasing $1,000. Pag hindi naman, mamili na kayo sa nakasabit dito. Hoy! Sabihin mo dyan sa kamag-anak mo na maputla at mapakla na hindi ako interesado sa mga pansabit sa pader. Kuwal sa kamo ilapat sa aking mukha! Sinasabi ko na nga be, basta nakapalda, mahirap largahan ng kapital. Kung nga ba ko na pinarami din sa aking asawa at ang pautang? Lalo na sa isang pintor na kinakailangan mamatay muna bago bumango ang kanyang ginawa. Ba't sa Sabado, babalik ako. Yung utang na bayaran niya ng buwan. Kung hindi, sa usgado na magkikita. Oops! Hoy, lalaki. Ang gwapo mo ah. Salamat ah. Pintor ka rin ba? Hindi oh. Mabuti naman. Akit ka sa langit. Naku, siguro yung asawa ko duling. Naku, sa tingin, hindi sa gawa. Siguro nga ako. Ba, mister, mukhang tao ka ngayon.
Kagabi, iba ang kulay mo. Ako yung nakapulot sa'yo. Dapat nga finders keepers, kaya lang, paalis na ako. Kukubrahin ko na lang pinsan ko ng finder's fee. Sandali tatawagin ko. Huwag na. Inaatake yata ng hika eh. Babalik na lang. Ang tao, pag maraming utang at walang pambayad, laging may sakit. Hindi ka naman kalaban, lalabas yun. Kung gusto mo naman yung pangalan, maganda, marami rito. Kanino ba itong dalawang malaking ito? Bakit? Pangit ba? Galit sa mundo? Hindi. Ang pangit ngayon, maaaring maganda bukas. Ako gusto ko ito. Social realism. Malalim, may ibig sabihin. Kaya lang kulang. Anong kulang? Kulang saan? Tatlo ito eh. Paano mo nalaman? Yung pangatlo nito, ako nakakuha. Ako nakabili. Akala ko wala na rito yun. Amerikano nakakuha. Kanino ba talaga ito? Bumibili ka, hindi mo kinikilala kung sinong gumawa. Isang di kilalang pintor na galit sa pera. Nabubulok ang gawa niya. Isa lang ang bumili, yung Amerikanong yun. Dalawa na pala kami ng Amerikano. Magkano ito? Babayaran ko na. At kung meron pa siyang ibang gawa na nakatago, ilabas mo na at babayaran ko na rin. Sorry, pero sensitive ang may-ari niyan. Sabihin mo muna kung bakit gusto mo. Maraming tao rito. Ang lahat galit. Pero bawat isa, may sariling ekspresyon ng galit. Saan ko pa dadala to? Bayaan mo muna dyan. Iba yata ang binabayaran mo, hindi ang painting ko. Hindi ka lang pala sensitive. Defensive ka pa. Paano kung padadala sa bayan? Baka bukas hindi na ako doon nakatira. Sorry ha, masama lang ang araw ko. Masama rin palang iyo. Gusto mo pag-usapan natin? Yes? Mister, ano bang kailangan nyo? Pasensya na ako kayo, minsan. Nahihilo na ako eh. Kanina pa ako ikot ang ikot eh. Sino bang kailangan nyo? Bayo ni Mr. Gabuna? Gabuna? Wala man kami kilalang Gabuna rito ah. Wala. Ni Mr. Berbo. Pero wala man kaming kapitbahay na Mr. Gabuna. Pasensya na kayo, miss. Nakapala pa kayo. Kanina ka pa miss na miss. Mrs. na ako. Ako si Miss Berbo. Ganun mo ba? Ganda niyo pala, Mrs. Berbo. Thank you. But I'm happily married. Sige ah. Bakit masaya? Tingnan ba niya, no? Hello. Sino to? Eric. Ka ba yan? Oo, sino ba ito? Buhay ka pa pala. Andiyan ka pa. Hanggang ngayon, di ka pa pinapalayas? Ano ka dalawa? Puros na keso? Hanggang ngayon, di pa kayo nagtatabi. Hanggang ngayon, di pa niya alam na kulang ka lang sa pyesa? Ano mo siya? Manhid? Asan sa mo? Bigyan mo sa kanyang telepono. Gusto ko siyang makausap. Kaya ka tayo! Sino yan? Wala. Isang lalaking bastos na walang magawa sa buhay. Love? Pasensya ka na ha. Alam kong dapat maintindihan kita eh. Oh. Bakit? Sandali lang, sandali lang. Tama ako. Wag! Bakit? Dati naman sabay tayo ah. Eric, bakit nakalakto? Buksan mo pinto. Matulog ka na! Nakain yata ako masama eh. Matatagal lang siguro ako rito. Bukas na lang! Bukas ikakabit mo din yung pinutol mo sa akin. Hindi papatayin kitang doktor kargador ka. Oh, saan ka pupunta? Rampa, tatakbo. Papapawis. Mag-alis ng init. Ano gusto mo? Malalaki ako? Ibian, baka tumawag ulit yung lalaking kausap ko kagabi. Huwag mong papansinin, ha? Sino ba yun? Wala, isira ulo nun. Mental case. Walang magawa sa buhay. Sira pala ang ulo din. Hindi ko kakausapin. Hello? Hello? Mrs. Berbo? Yes? Sino to?
Hindi na importante kung sino ako. Ang sasabihin ko tungkol sa asawa mo, yun ang importante. O sige. Pero wag sa telepono. Kung tungkol sa asawa ko, gusto ko magkita tayo sa personal. Ayoko sa telepono. My pleasure, Mrs. Verbo. Napakalaki ang atraso ng asawa mo sa akin. Panahon na upang malaman mo kung sino siya. Nasaan yung tinanggal mo sa akin? Ha? Nakamabad si Kamon. Saan? Sa batalya! Halika, kunin natin. Ikakabit mo uli ang tinanggal mo sa akin, kundi sa mukha ko mo. Sira ka ba? Patay na yun. Embalsamado na. Gumawa ka ng paraan. Kinakailangan magkaroon uli ako. Marunong ka magtanggal. Matuto ka magkami. Alam mo ba, pwede pang ibalik yan? Magtanong kasi ba, doktor? Pag wala na. Malalaki ka na lang. Ah, gano'n na. Kung gano'n, magtasal ka na. Sige, paputokin mo. Kala mo ba matatakot mo kang yan? Kala mo ba buhay pa ako? Nang wala ang kapatid ko, pinatay mo na rin ako. Buhay nga ako. Patay na ako rito. Pareho na lamang tayong dalawa. Humihinga na lamang. Sige, paputokin mo. Pagkatapos makukulong ka. Saan kayo lalagay? Munting lupa? Correctional? Gusto mo bang malaman na lahat? Gusto mo bang tawanan ka ng mga tao? Yan ba gusto mo? Sige. May lakad pa ako. May kausap akong babae. Ayaw ko mahuli. Baka gusto mong pumasok sa loob. Kape ka muna. Mrs. Verbo. Ikaw pala. Huli ka sa usapan. Akala ko, natakot ka ng humarap. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Sino ka ba talaga? At anong atraso ng asawa ko sa'yo? Yan lang gusto ko malaman. I'm a doctor. Espesyalidad ko, transsexual operations. Madaling salita, ang babae nagagawa kong lalaki, ang lalaki nagagawa kong babae. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Alam ng Diyos na hindi kita kakailanganin. Yung atraso ng asawa ko, yun ang ating pag-usapan. Nagbabasa ka ba ng dyaryo, Mrs. Verbo? Depende sa araw. Depende sa dyaryo. Meron akong kapatid. Bata. Inosente. Disente. Pinaibig at pinakailaman ng isang lalaki. Pangalan niya, Ana Embrador. Patay na siya. Nagpakamatay. Gawa ng asawa mo. Hindi totoo yan. Disente rin ang asawa ko. Mahal niya ako. At ako lang. Kaya nga ako nagtataka eh. Maganda ka pa sa kapatid ko. Pero pinagtanong ko ang asawa mo. Mahilig talaga. Kaya tama lang ang parusang ginawa ko sa kanya. Anong parusa? Mrs. Verbo, hindi ba kayo nagsisiping? Hanggang ngayon, hindi mo alam? Ano ba dapat kong malaman? Ano ba problema? Gusto mo ba maging babae? Huwag ka na mahiya. 5 oras lang. Wala kang nararamdaman. Hindi ako, Doc. May pinsan akong babae. Nahihiya siya magpunta rito, kaya ako nalang magtatanong. Babae siya. Gusto maging lalaki. May kahirapan yan. Pero posible. Dahil marami ng kasong ganyan sa ibang bansa na ang babae ginawang lalaki. Kaya lang, mas komplikado, mas mahirap, at mas matagal ang operasyon. At ang pagiging lalaki ng dating babae ay artificial lamang. Anong ibig niyo sabihin artificial, Doc? Parang kahoy na paa sa naputulan ng paa? O goma? Goma, ha? Sabihin mo sa pinsan mo, mabuti na yun kaysa wala. Mas gusto ko na yata yung wala. Kesa naman artificial. Diyan ako kayo. Eh, ma'am, ano bang
gagawin sa hagdanan na ito, eh, mas mataas pa ho ito sa akin, eh, wala namang puno doon. Aakyat ka sa kisame. Eh, wala naman ho sa kontrato yun, eh, chimay lang po ako, at saka hindi naman ako terminator. Titignan mo kung matibay ang kisame. Pag lumusot ka, hindi na ako aakyat. Eh, mga dagkong ukok, takot po ako. Ano ukok? Ano bang mga malalaking ipis? Sa akin, hindi ka natatakot? Matakot po ako sa inyo. Aakyat na ho ako. Ay, bansot po ako. Bonsai, kayo na lang kaya. Ako na maghawak sa bag. Oh, sige, bumaba ka na. Puisit na pandak ito. Pag nahulog ako dito, Bansot, patay ka. Flashlight, ikuha mo ko. Good evening, sir. Ang senyora mo? Wala ho. Pero ang sabi niya, hintayin raw siya at dito siya maghapunan. Bakit? Saan nagpunta? Tumawag lang ho siya sa telepono. Yung hot water mo ninyo, handa na, maliligo na ba ho kayo? Bakit? Mabaho na ba ako? Medyo. Huwag ka na magpaliwanag pa. Ang nakita ko hindi kayang baguhin ang sasabihin mo. Ni sa putik hindi ka pwedeng gumapang pa. Sa akin patay ka na. Iwan mo na ako. Huwag kang lalapit sa akin. Nandidiri ako sa iyo. Nasusuka. Ang tingin ko sa iyo parang uod, hindi babae, hindi lalaki. You deserve what you got, but I don't! Get out! Mahal kong asawa. Dito ka pa pala nakatira. Leka, maupo ka rito. Leka, huwag ka matakot. Hindi kita kakagatin. Bibian, tama na yan. Marami ka nang nainom. Halika mo ko gaya ng dati. Halika. Halika. Tuka na. Tuka na. Halik mo mo, Dash. Hindi pala. Halik ni Eva. Asan siya, Dan? Hanapin mo siya. Hello? Dr. Poblador? Sino ito? Narito ako sa Eldorado Hotel, room 19. Pwede ka bang pumarito? Ano ba, nagbibiro? Sino ka ba ito? Ako ang asawa ng lalaking ginawa mong babae. Darating ka ba? O maghahanap ako ng ibang lalaki?
Isara mo ng pinto. Hindi ikaw ang sisingling ko. Asawa ko. Bakit ngayon ka lang? Saan ka nagpunta? Hoy, Bibian, kinakausap kita. Bukas na tayo mag-usap. Pagod ako. Ngayon tayo mag-uusap. Sa bahay na ito, ako pa rin ang padre de pamilya. Padre de familia? Wala naman yata lalaki rito. Baka madre de familia. Good night, Erica. Bibian! Bibian! Macho! Pero sa boses lang. Bibian! Yes, my darling Erica. Saan ka nagpunta? Hindi ka naman dating ginagabi. Hindi ka man lamang tumawag. Para kang walang asawa. Meron ba? Ang alam ko, ang mag-asawa, babae at lalaki. Dito sa bahay na ito, 2 babae. Ikaw at ako. Erica. Sobra ka na, ha? Saan galing? Saan pa? Di ko mante. Anong ganti? Ano pa? Ang sabi sa Biblia, mata sa mata. Ang babae para sa lalaki, hindi babae sa babae. Ano ako? Martin na walang pelo. Bata pa, biyuda na. Patayin kita pag hindi mo sinabi sa akin. Sino yung lalaki? Sino? Sila pa? Sino sabi? Dito sa masakit. Para malaman mo kung gaano kasakit. Sino nga? Kapatid ng babae kinuha mo. Alam mo, kung may natitira pang pagkalalaki sa'yo, magpakalalaki ka na ngayon. Lumayas ka na. At hindi kita kayang tingnan. Alam kong kulang ka na. Sinong di maniniwala sa mapagbirong tadhana sa tulad ko, lalaki nga tunay kay hirap ng kalagayan, ngunit di ko maiwasan na ang tukso'y labanan. Lalaki ba ako na tatawagin kung walang lakas ang puso ko damdamin? Lalaki man ako'y sadyang kulang pa rin sa palad kong ngayon'y angkin. Bakit po? Anong kailangan nyo? Dito po ba nakatira si Daisy? Dito pa. Sandali, tatawagin ko, Ate, may naghahanap sa'yo. Aba, mister, maganda pala ang mata mo, maamo. Ang labi mo pula. Sino yan? Daisy! O, Eric, ba't nandiyan ka sinabang? Bakit pasok ka dito? Naghahanap sana ako matitirahan eh. Sabi mo noon, may bakante kang kwarto. Pero okupado na yata hahanap na lang ako ng iba. Hindi, andyan pa rin. Umalis na si Elme. Tatulungan ganun yung kwarto. ba? Halika, pag-usapan natin dito. Sige. Tulungan na kita. Siya nga pala kapatid ko, si Bing. Bing si Eric. Hello, Eric, Bing. Pasensya ka na, kulang sa gamit. Dinala kasi ni Elme. Buti pa siya, nasa Amerika na. Kung gusto mo, bukas lumipat ka dun sa kwarto ko. May sariling banyo yon. Dito lalabas ka pa, sosyo kayo ni Bing sa banyo. Ang totoo niya, nahihiya ako sa iyo eh. 2 kayong babae rito. Masamang itsura. Kaya lang, wala akong mapuntahan eh. Tsaka malungkot din yung mag-isa. Ikaw ako, magkaibigan naman tayo. Imbis na ibayad ko sa hotel, sa'yo na. Makakatulong pa ako. Akala ko ba magkaibigan tayo? Saka na lang. Yun naman binayad mo sa akin sa painting, hindi ko pa nauubos eh. Malay mo, baka isang araw ka lang dito. Bukas makalawang, magkasundo kayo mag-asawa. Mahirap na siguro mangyari yun. O sige, maaga kami kung magising. 7:00 ang almusal. Itong lampshade, baka gusto mo magpasa. Kapag brownout, ito flashlight. Bing, baka gusto na magpahinga ng tao. Naghahatid lang naman ng ilaw eh. Alam mo, mister, ang ganda talaga ng mata mo. Maamo, nakakatunaw. Bing! Andiyan na. Good night. Good night. Mister, ang ganda talaga ng mata mo. Ate, ang ganda ng mata, no?
Good night. Good night. Ate, gusto na matulog ng tao, matulog ka na rin. Ba't dito ka dumadaan? Saan ba dumadaan ang nagnanakaw? Hindi ka magnanakaw. Kinukuha mo lamang sa kanya ang hindi niya kayang ibigay. Sa susunod, sa harap ka dadaan. Pag may nakakita maraming tao, mas masakit sa kanya. Hello everybody, good morning. Hello, good morning. Hi, handsome. Ano yan? Coffee, gusto mo? Masama yan. Take milk in the morning, tea in the afternoon, and me for dinner. Guaranteed to keep you alive all night. Hoy, hoy. Bakit ganyan ang ayos mo, ha? Hindi ka ba nahihiya, may lalaki rito? Bakit naman ako mahihiya? Maganda naman ang katawan ko. Di ba? And besides, magsa-sunbathing ako. Sabi nila ate, black is beautiful. Sunbathing? Saan naman? Wala naman tayong hardin. Sa bubong? Sa kulangan. Eh, paano yung mga lalaki dyan? Gustong ba sila magkakulite? Let them suffer. Hindi naman nila makukuha ito eh. Reserved to for Mr. Handsome. Pwera na lang kung may magagalit. May asawa ka na ba? Bing, nagtatanong lang naman ate. Hindi siya kumikibo. Meron. Hiwalay ba kayo? Oo. May anak kayo? Wala. On ba kayo ng ate ko? Bing, sumusobra ka na, ha? Mabuti na nagtatanong ate. Mahirap nang may masagasaan. Nalakad na ako. Malilate na Ano ako. oras ka uwi? Ako magluluto. Remember, me for dinner? Maaga. Maaga, hindi umaga, ha? Hindi lang pala dila ni inay ang naman mo, pati ugali. Huwag na natin pag-usapan ng patay. Sa kanya ako lumaki, ikaw kay Tay. Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Mahirap tayo ng pinanganak, tamad ang tatay mo. Anong gagawin ni Inay? Mahirap pala. Pero para sa isang lasenggo, may pera siya. At na maubos na, sino sinalang niya? Hindi ba ikaw? At sino umagaw sa lalaki ng gusto ko na siya? Nantubog na ako sa ginto. Hindi ba ikaw? Huwag na natin pag-usapan. Sino ngayon ang takot sa katotohanan? Pinilit na lang ako. Talaga? Kung ayaw maniwala, huwag. Basta hanggang ngayon, takot ako. Ayoko sa lalaki. Eh, sino yung nag-almusal? Kung takot ka sa lalaki, pahiram na lang ate. Hindi ko pwedeng pahiram, hindi akin. Totoo, kung gano'n, magpaparate na lang ako sa kanya para tabla na tayo. Dito ako natulog. Hindi ka dun sa loob. Ano lang mo dito makapapaking ka? Hoy! Hoy! Halika doon tayo sa kwarto. Kayo sa likod doon sa hospital pagkatapos sa bigay. Wag! Uy, bakit ba? Ano ito? Halika, bumalik ka rito, hoy! Hoy! Bumalik ka rito! Yung kapatid mo baka mag-ship. Bumalik ka rito, hoy! Loko pala ito. Bukas, ha? Hello? Sino to? Daisy, si Eric. O Eric, bakit ka tumawag? Anong kailangan mo? Magtatagal ka pa ba dyan? Gusto sana kita makausap eh. Importante ba? May nire-research pa ako eh. Oo, sana eh. Meron ka na kasing dapat malaman eh. O sige, tahimik naman dito eh. Dito na lang tayo mag-usap. O, sige. Yung sa babae, hindi ka ba nagbibiro? Paano yan? Wala. Kakalimutan kong may babae sa mundo. Alam mo, nung una, gusto ko siyang patayin. Pero, impyerno na ang buhay ko rito. Impyerno po yung pupuntahan ko. Naisip ko rin magpakamatay. Pero bakit? Hindi lang naman yun ang buhay. May taong nabubuhay nang wala yun. Ang pare. May babaeng nabubuhay nang wala yun. Ang madre. Kung kaya mong maging madre, kaya kong maging pare. Kaya ko. Bakit mo ginagawa ito? Dahil nakikita ko sa iyong aking sarili. Ang pinagdaanan ko. Eric!
Sige, gamitin mo na muna yung banyo. Dito na lang muna ako sa labas. Baka magkasakit ka pa sa bato, kasalanan ko pa. At saka bakit mo ba laging dinadahilan na ate ko? Mag-on ba kayo? Hindi. Sige na, tapusin na. Baka mapulmonya ka pa eh. Total ako, pwede naman ako kahit saan eh. Kahit sa pader. Buisit, parang hindi lalaki. Badas! Binabae! Oh, andyan ka na pala. Anong ginagawa mo rin? Wala, mainit eh. Nagpapalamig. Oh, nakabenta ka ba? Hayop na singkit yun. Tawad ng tawad. Kala mo nasa Divisoria kami. Yung pala ayaw ng painting. Ako ang gusto bilhin. Mahirap kasi niyan. Mas maganda ka pa dyan sa mga ibinebenta mo eh. Gutom ka na ba? Baka gusto mo nang kumain pagluluto kita. Sabi na tayong tatlo. Ha? Bakit? Andiyan na ba ang kapatid ko? Oo, andyan sa banyo. Naliligo. Eh, sabi niya gagabihin siya. Meron ko, andyan eh. O bakit hindi ka napakali? Si Bing? Hindi. Mainit ka eh. Tumuloy ka na raw sa taas, sa kwarto niya. Sino ka ba? Ako nang palaki sa kanya, sa kanila magkapatid. Mabuti naman may babae na siya. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Ako rin. Kailan pinanganak ng ganitong dila ko? Galit ako sa asawa mo. Gawa niya namatay alaga ko. Ako rin. Buhay pa ba siya? Ewan. Ate? Ate? Bakit? Ano bang problema natin? Kaya sa pagkain wala kang kibo, kumakatingin ka para kang asar. Bakit ba? Nahihiya ako sa ginagawa mo. Bakit nasa labas kami? Kwarto ka naman. Pati kaluluwa mo nakalabas na. Naglalakad ka naka-bathing suit. Hindi naman ito beach resort ah. Kanina wet scene. Buti sana kung tayong dalawa lang tao dito. Anong gusto palabasin? Ang kawawa kong kapatid, takot sa gante. Huwag kang mag-alala, wala akong sama na loob sa'yo. Mag-iingat ka yung dila mo. Matanda ko sa'yo at wala akong lalaki. Ang dati mong boyfriend wala niya. Hindi na kontento sa isa. Kinahasa pati ako. Dapat nga sa kanya makulong at masunog. Tapos na yun, pero hindi pa rin ako naniniwala. Kung hindi ka nagbigyan mo... Tama na, huwag na natin pag-usapan yan. O sige, pag-usapan natin lalaki sa kabilang kwarto. Gwapo siya, type ko. Kaya ako siya binibigyan ng motibo. Pag ginapang at ginahasahan niya ako, tabla na tayo. Ano akala mo? Kami ni Eric, hanggang ngayon takot ako. Nasusuka sa lalaki. Ano akala mo kay Eric? Hindi lalaki, walang lawet? Kung takot ka sa lalaki, bakit dito siya nakatira? Hanggang ngayon, ate, plastic ka pa rin. Ang buhok mo, ang damit mo, pati ang salamin mo, ang init mo nakatago, nasa loob. Bing, bakit? Masasaktan ka lang. Iba si Eric, hindi ko kaya ipaliwanag. Natatakot ka lang maagawan. Kung kaya mong kunin sa akin, kaya ko rin kunin sa'yo. Ate, manood ka na lang. Anong oras na ba? Time for another round. Kailangan ko na umuwi. Ba't ka ba nagmamadali? Wala naman naghihintay sa'yo, Ron. Mamaya na lang. Ikaw naman. Pinatikim ka lang. Gusto mo na angkinin. Gusto mo rin lang gumanti, di ba? Dilubos-lubusin mo na nga naman. Galit ako sa asawa ko. Hindi ako galit sa mundo. Wala na akong pakialam sa kanya. Baka nanlalaki. Hindi walang biro. Talagang kailangan ko siya makausap. Bakit? Kinabit ko sa kanya. Kailangan niya gamitin. Kung hindi, magsasara yun. At pag nagsara yun, magkakasakit siya sa pantog. Pag nagkasakit siya sa pantog, hindi siya makakaiye. Iikli ang kanyang buhay, diretso sa sementeryo. Di mabuti. Marami naman akong damit na itim ah. Magamit na. Di ba yan ang gusto mo? Ang gusto ko ay magdusa siya ng habang buhay. Ang kinuha niya sa akin, hindi lamang kapatid ko. Parang anak ko na rin. Tiyanapin mo siya. Kailan ka babalik? Kailan ulit tayo maniningil? Bakit ho? Diyan ba nakatira si Eric? May lalaki nga nakatira dito. Eric nga ang pangalan. Pero wala siya dito. Ano po ba kailangan nyo? Alam kong wala siya dyan. Pag ganitong oras, dapat nasa opisina siya kumakayod. Marami kayo nalalaman. Sino po ba kayo? Ako ang dati niyang asawa. Kayo pala. Ikaw, sino ka naman? Ikaw bang bago niyang asawa? O inaasawa pa lang? Yun nga sana ang plano ko eh. Pero may nauna na sa akin, ang ate ko. Pero bala ko pa rin siya agawin. Pero kung hindi po pwede, total magkapatid naman kami. Kapag wala siya, susosyo na lang ako. Mabait ka palang kapatid. Pero hindi ka gusto kong makausap. Ang may-ari sa kanya ngayon, ate mo, nandiyan ba siya? Wala, pero pwede kang pumasok. Pwede mo sabihin sa akin, makakarating sa kanya. Tungkol ba sa ex-husband mo? Pero ang gusto ko sabihin ay para sa tenga lang ng ate mo, hindi sa iyo. Saan ka ba siya pwede makita? Alam mo, Miss Ex-Wife, suplada ka. Pero sasabihin ko sa'yo kung nasan siya. Bagay nga kayo magkita. Talagang kontrabida ka, no? Asawa pala ni Eric eh. Anong pakialam ko sa kanila? Bakit mo sinabi ko nasan ako?
Gusto ko rin malaman kung sasabihin niya at saka hinahanap niya bago asawa ni Eric. Hindi ba ikaw yun? At saka kung wala kayo, ano yung katatakot mo? Tingnan mo ako, hinarap ko siya. Paano ko siya makikilala? Ano ba itsura niya? Parang tandang ko tumayo, ang puwet, pansabong, sosyal, antipats, pero maganda. Ano sa'yo mo ate? Selos ka? Magkasama kayo sa isang bubong. Siguro pwede ko nang sabihin sa'yo. Magkasama nga, pero magkahiwalay ng kwarto. At magkaibigan lang. Pero alam mong lihim niya. Ang matalik na magkaibigan na walang lihim. Alam ko, Mrs. Verbo. Pero bakit sa akin? Bakit hindi sa kanya? Ayaw ko siyang makita. At ayaw din niya akong makita. Hindi pa siguro panahon. Yung doktor na nakialam sa kanya, nakalimutan sabihin na yung bahagi ng babaeng ipinalit at kinabit sa kanya ay kailangan niyang gamitin. Kung hindi, magsasara yun at hindi siya makakaihi. Sa madaling salita, pakisabi sa kanya, magsanay na siyang humalo sa mga lalaki, magtiis ng bestida at gumamit ng lipstick. Masakit, ano? Anong mas masakit, Mrs. Verbo? Ang maritoke ka? Minsan lang yan, naka-anesthesia pa. O ang mabuhay, lalaki ka, nanlalalaki ka. Sa isa, humihinga ng walang buhay. Sa kabila, patay ng walang hininga. Kung anong para sa'yo, ganun din ako. Nauna ako, nakuha ko na sa kanya ang sarap. Natira sa'yo, latak na lang. Naaawa ko sa'yo, Mrs. Verbo. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Huwag ka maawa sa akin. Tignan mo ang sarili mo. Ngayon ka lang. Matutulog ka na ba? Hindi pa. Maaga pa naman eh. Tsaka may tatapusin pa akong trabaho eh. Halika, pumasok ka. Pwede ko bang isara ang pinto? Hipokritang kadugo. Maaga pag gusto ng umani. Mamaya pag hilit mo ate, ako naman. Anong gagawin mo? Kahit anong gawin mo, maintindihan pa rin kita. Pareho pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Walang labis, walang kulang. Sa isip, sa puso at damdamin, lalaki ako, Daisy. Kahit anong mangyari, iisa ang ikikilos ko. Lalaki pa rin. Anong kwento ng mabuhay kung wala ka naman dangal? Mabuti pa siguro mamatay na ako eh. Sige na, gusto ko mag-isa eh. Sinong di maniniwala sa mapagbigong tadhana sa tulad ko, lalaki nga tunay kay hirap ng kalagayan, ngunit di ko
na tatawagin kung walang lakas. Ang puso ko damdamin, lalaki man ako'y sadyang kulang pa rin sa palad kong ngayon. Ang Si Eric, ate. Nakita ko. Ano nakita mo? Ang pangit, ate. Nakakasuka. Bakit siya ganon? Alam mo, ate, putol. Babae siya. Ayoko na sa kanya, ate. Ayoko na. Nakita mo, ate? Nakita mo? Hindi ka natakot? O paano? Baka naman pwede mo itago. Walang magpapasalamat sa'yo pero lalapit ka sa grasya. Wala akong nakita, ate. Sandali lang, nandiyan na. Oh, Alfred, bakit ka nandito? Paano ka nakalabas? Huwag ka lang magtanong. Basta nasa labas ako. Tumakas ka, no? Wala ka na ron. Abogado ko. Hindi marunong gumamit ng pera. Saan natin mo? Wala. Bakit mo siya hinahanap? Nandito naman ako. Gaganti ka, no? Kalimutan mo na siya. Importante tayong dalawa. Sira ka ba? Paano ko siya makakalimutan? Alfred, wala siya dito. Doon ka muna sa labas. Masasaktan ka lang dito. Bakit anong gagawin mo? 3 taon. Araw at gabi, siya ang laman ng isip ko. Kaya ako lumabas. Bago ako mamatay, kukunin ko siya ulit. Siya ang hindi ko makakalimutan. Hindi ikaw! Walang hiya ka talaga! Ate! Bing? Bing! Hindi ka pa rin nagbabago, Daisy. Maganda ka pa rin. Ngayon lang, namuti na mga ipis sa kulungan. Ngayon lang. Ayoko pa. Ayoko pa.
Huwag kang sumama sa kanya. Hindi kanya kailangan doon. Kailangan kita rito. Bakit pa? Pareho naman tayong malas sa buhay. Sino pa ba magkakaintindihan? Kundi tayo. Malungkot doon. Lalo ko lang siya maalala. Kahit nasaan ka, kung iisipin mo siya, maalala mo. Doon may magagawa ka. Nandun ako. Makakausap mo. Dito siya lang maiisip mo. Sabihin mo sa mister mo, huwag taon-taon na panganganak. Mahinang matis mo, kailangan konting ingat. Doktora, ngayon lang ako magkakaanak. At kung ako masusunod, ayoko na. Kasalanan ng asawa ko ito eh. Ginalit niya ako. Mrs., ang bata galing yan sa itaas. Hindi gawa ng galit. Pag babae naging anak natin, ang pangalan niya, Vanessa. Pag lalaki, bibinyagan ko siya ng Martino. Matibay, matalino. Pareho ka. Akin na ba? Oh, ba't kilo ng mukha mo? Para kang galing sa libing. Iniisip ko lang ang asawa ko. Sobra ng ganting ito. Tama na. Bakit? Mahal mo pa ba ang hayop na yan? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko na siya mahal. Paano kung magdemanda siya? Nang ano? Adultery? Huh, ano siya? Sira? Para na rin inamin niya sa buong mundo na siya'y lalaki. Puso lalaki, may muscle at dibdib na lalaki, pero may babae. Hindi niya gagawin yan. Para sa anak natin. O, Eric, bakit? Matutulog ka na ba? Hindi pa. Halika, tuloy ka. Upo ka. Malungkot sa labas eh. Pwede ba dito na ako matulog? Matagal na akong biyudo eh. Walang kasiping. Huwag na. Pareho lang tayo mahihirapan eh. Masasaktan. Huwag mo na ibalik sa akin ang pinipilit ko makalimutan. Hindi rin naman matatapos eh. Matututo lang ako maghanap. Eric? Nahihiya ako sa'yo. Nakalimutan ko kasi hindi na nga pala ako pwede. Mabibit.
Bahala na. Sino yun? Wala, asawa ko lang. Bakit daw? Mag-uusap lang daw. Baka iba na gusto niya. Baka gusto niya magkabalikan kayo. Eric, gusto kong malaman mo na kahit na anong mangyari, ang naibigay mo sa akin higit pa sa nalalaman mo. Sana noon pa. Noon pa. Sabihin na. Buntis ako. Buntis sa kanya. Wala akong magagawa, Eric. Hindi ko kayang baguhin ang mundo, kahit para sa'yo. Andyan na yan. Yun lang ba? Anong yun lang? Asawa mo pa rin ako. Buntis ako. Buntis ako sa iba. Ang batang hindi ko naibigay sa'yo. Dinadala ko ngayon para sa kanya. Pagkatapos yun lang. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Sinabi ko naman sa'yo, hindi nyo na ako kaya saktan. Hindi naman Ikaw pa rin ang mahal ko. Pero, huli na yata ang lahat. Talagang huli na. Malalim na ang suga. Walang gamot. Wala nang lunas. Yung babaeng kaibigan mo na kasama mo, mabait siya. Maganda siya. Sana lumigaya ka sa kanya. Sana lumigaya siya sa iyo. May babaeng kayang mabuhay ng hiwalay ang puso sa katawan. Ganon siya. Mabubuhay kami. Saan ka nang galing? Ano bang gusto mong palabasin? Hindi ka nagpapakita sa akin. Itawag, wala ka. Ano ba sa tingin mo? Kung ayaw na magpakita, itawag wala. Siguro ayaw na sa'yo. Paano ako magpapaniwalang ayaw mo na sa akin? At sino may sabi sa'yo, pwede ka nang umayaw? Bahay ko ito at katawan ko ito. Sinasabi ko sa'yo, ngayon at kahit noon, ayoko sa'yo. Gumanti lang ako. Ah, gano'n ha? Nakalimutan mo na ba kung sino katabi mo nang humahalingin ka, umaatungal ka at humihingi ka ba? Yung una, maring gante. Ay pangalawa, pangatlo at pangapat. Gante pa rin ba yun? Mahihinog ba yung patay niya sa tiyan mo sa unang sampakan lang? Ano ka, siniswerte? Lang ang pagsisisi ko. Ikaw na ginamit ko para gumanti. At ang asawa ko, siya na nasa puso ko pa. At ikaw, ang dugo mo nasa tiyan ko. Na nagsisisi ako na nanggaling sa'yo. At hindi ko kayang patayin ang anak mo. Hindi lang pala ako, pati dugo ko gusto mong iwan. Lumang ka na, ha? May lalaki ka na, ha? Ha? Siyempre nagmamalaki mo. Tingnan ko kung sinong ayaw na. Tingnan ko kung... Kapupunta! Halika rito! Ang mamayaw mo, ha? Tingnan ko kung sinong hindi manahihing tulad ng dati! Halika! Halika! Kasama mo! Basta ako! Bakit mabubuhay ba kayo? Sakaway lamang! Kaya ko mabuhay nang wala ka. Pero hindi ko kaya mabuhay nang wala ka sa ako. Ang mas masakit, lalapit ka rin sa akin. Mabubuhay ka ng kasama ko gawa ng batang yan. Kung hindi, sayang. Maganda ka pa naman. Pag-iisipan na kita. Kung bawal pumatay, ayoko nang mabuhay. Kung hindi ko siya maaaring patayin, mabuhay na rin siya parang patay. Sanay na ako. Mag-aaral pa lang siya. Bawal rin magpakamatay. Kung mahal mo ko, mahalin mo ang buhay. Tulong maniniwala mahal mo ako. Mabuhay ng parang pare. Mabubuhay rin akong parang madre. Tayong dalawa.
Mister, ano to, hold up? Nasaan ang banyo? Banyo? Paliliguan niyo po ko. Baka nagkamali kayo, matanda na po ako. Kulot na balat ko. Nasaan ang banyo? Banyo dito. Doon. Doon. Dito ha. Manang? 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 Manang Kandeng? Hoy! Ano yan? Nabahayan na. Ano gagawin mo? Pag tinuloy mo at nabuhay ako, papatayin kita! Sa akala mo ba nabubuhay pa ako? Humihinga na lang. Sino may kasalanan? Ako ba? Kung hindi mo sinagasaan niya kapatid ko, hindi ka magkakanyan. Yung sasawa mo, hindi ko sinasadya yun. Siya lumapit sa akin. Kung gusto mo, yung tinanggal ko sa'yo, babalik ko, doktor ko, magagawa ko yun. Yung ba gusto mo? Ang gusto ko, yung naramdaman ko, yung dinaanan ko, daanan mo rin. Sira ka ba? Hindi ka naman doktor. Mamamatay ako! Napakaganon. Kaya ng mga gamot. Pagkatapos nito, gamutin mo ang sarili mo. Pasensya ka na. Wala akong dalang pampamalit. Kaya, masakit ito. Kandeng! Malang! Sigaw ka na hanggang gusto mo. Wala makakarinig sa'yo. Wag! Wag! Anong ginagawa mo rito? Ikaw, akala ko wala na kayo. Siya pa rin ang ama ng batang ito. Pag-uusapan namin ang kanyang anak. Nasa etasya. Maswerte ka. Kung ano ko, ganun na rin siya ngayon. Mata sa mata, hindi ba? Pwede na ba? Pwede na. Maganda ka na. Saan ka maghihintay? Dito na lang ako. Hindi na ako alis. Sige. Bye.